ay nag-impose ng disiplina at aral ng Panginoon sa loob ng kanilang tahanan, wala po sanang nabuyo sa paghihimagsik na anak laban sa kanilang mga magulang. Bakit? No? Pag in-apply po natin ang Old Testament, no, sa law, ang sino mang magmura, manlait sa kanyang mga magulang, hindi sumunod sa kanyang magulang, ang sabi ng Biblia ay dapat patayin. Sino papatay? Magulang ba? Sino papatay sa Biblia? Magulang ba papatay? Hindi. Sino ang papatay? Ang kaugaliang Hudyo, dadalhin po yan, sa mga pinuno ng bayan, sasabihin, ang anak kong ito ay hindi ko na madisiplina. Ayaw nang sumunod sa aming mga aral, bahala na kayo. Ang gagawin po kukunin, dadalhin sa gitna, at yun ay babatuhin hanggang sa mamatan. Sino ang papatay? Ang taong bayan. Kaya lang, ngayon po, napakagaan at lalo pang binigyan ng karapatan ang mga anak ayon sa batas ng Republika ng Pilipinas. Ang mga anak ay meron ng karapatan lalo na sa mga magulang na nananakit. Bakit hindi na itanong ng korte o ng gumawa ng batas, bakit nila pinalo ang kanilang anak? Kaya tingnan niyo po, grabe na ang kasamaan ng mundong ito dahil sa batas na yon. Ang guro man, hindi na pwedeng disiplinahin ang kanilang mga estudyante dahil meron po silang pananagutan. Oras ng anak ay umuwi ng umiiyak, susugod ang magulang, ang kawawang teacher, baka bukas makalawa ay wala na sa serbisyo. Wala na ng lisensya sa pagiging teacher. Bagay na hindi dapat mangyari. Nung araw po, at nakwento ko na minsan ito, merong batang malikot doon sa elementary ng Kapalangan. Ang bahay po nung bata na yon, nandun na sa tagliran ng bahay, ng eskwelahan, Karsada lang po'y pagitan. Yung teacher po, sisigawan pa yung nanay. Ang nanay niya, ang pangalan, Tendeng. Aling Tendeng, babangagin ko si bobot mo dahil matigas ang ulo. Sasagot yung nanay, sige ma'am. Totoo po yun. Pero ngayon, ang bata, pag medyo umiiyak, nako ang mga teacher, anak, ano nangyari sa iyo? Bakit? Ganun din po sa mga magulang sa loob ng ating sambahayan. Para bang wala na pong karapatang magbigay ng disiplina o mag-impose ng disiplina sa kanyang mga anak. May mga bata nga ngayon sinasabi ko sa mga magulang, sige, paluin mo ako pag hindi kita pinabarangay. Narinig na kayo ng gano'n? Totoo naman po Huwag kayong magtawa. Dahil yun ang katotohanan ngayon. Kaya ang mga bata ngayon, rebellious po, in a sense, na wala po yung disiplina at aral ng mabuti. Kaya ngayon po, ibinabalik ang good manners and right conduct. Matagal pong nawala ito, kaya ako'y nagpapasalamat nung panahon namin may good moral and right conduct. Yun lang pong magtapon ng basura, hindi pwede. Sabi ni Pastor, tinuturuan daw ang bata ngayon magtapon ng basura, kaya lang saan? Sa kapitbahay. Anak, huwag dyan din, huwag mo dito tapon niya. Doon mo sa kapitbahay dalhin niya. Tama ba? Tingnan niyo po ang basura.
nagkalat. Pero nung mga early 70s, ang kapaligiran po natin, very clean. Ang irrigation system natin ay napakalinis. Bakit po? Maraming nakaratula, disiplina ang kailangan para umunlad ang bayan. Right? Panitiling malinis ang kapaligiran upang, mangyari? Yung hangin, ay hindi raw maging marumi. Ngayon, may nalalanghap ka babang mabango. Pwera na lang kung nagpabango yung katabi mo, tama ba? Kung may tokpo, patay ka doon. Maraming bagay po na nawala po doon sa mandate ng Biblia. Tandaan natin, ang lahat ng batas, ang tinutukoy batas, law of the land, batas halimbawa ng Republika ng Pilipinas, ay lagi pong binase sa Biblia. Nandiyan ba kayo? Lalo na po yung ating, yung konstitusyon, pinasi ang basihan po niyan lagi, yung Biblia. Lalo na yung Bill of Rights, dito hango sa Biblia. Lahat ng karapatan ng tao ay hinango po sa Biblia. Kaya ang mandato ng magulang, both father and mother, are very crucial. Crucial, ibig sabihin, napakahalaga, napakadelikado. Pag namali ka, ang iyong anak, hindi maganda pupunta. Pag natama ka, nasa right path siya. Ang consequences ay lagi po kung ano yung tinuro ng magulang. Tama ba? Hindi pwedeng nagturo ka ng mabuti, ang inani mo yung masama. Hindi pwedeng nagturo ka ng masama, ang inani mo yung mabuti. Lagi po, kung ano ang tinanim mo, yun ang aanihin mo. God's law yun. Batas ng Diyos yun. Hindi pwedeng i-violate ng sino pa man. Ano po? Nandiyan ba tayo? Amen. Kaya bilang mga magulang, napakalaki po ng inyong pananagutan sa Diyos. Hindi pa ngayon, pero darating ang panahon, pananagutan niyo po lahat yan. Masama at mabuting itinuro sa mga anak. Kaya sa Biblia, sabi ganoon, mapalad ang babaeng hindi nagpasuso sa kanyang anak sapagkat siya walang pananagutan sa Diyos. Pero pag nagkaanak ka, yung lahat ng inanak mo, tatay, nanay Estelita, ang anak niyo po'y 15. Napakarami yung pananagutan sa Panginoon. Amen ba? Lahat po na yan, pananagutan yan. Kung siya mapariwara, siya mapahamak, lalo na patungkol sa spiritual o kaluluwa, pananagutan natin yan sa Diyos. Ezekiel chapter 18, verse 4. Ano po? Ang kasalanan ng ama, ay ano daw? Sisingilin sa anak. Sapagkat ayaw ng Diyos, ng Panginoon, na mamatay ang tao sa sama. Ano ibig sabihin? Na hindi po siya nakapanumbalik muli sa Panginoon. Akala lang, laro-laro lang ang buhay sa mundo nito dahil ang thinking ng iba, quote and quote, pagpatay ka na raw, wala ka nang alam. Totoo naman po, wala ka nang alam. Pero yung iyong kaluluwa, your soul, ano yung kaluluwa mo? Purutin mo yung sarili mo. Sige. Please. Sakit yung saktan niyo po. Masakit ba? Naramdaman niyo? Yan ang kaluluwa. Yan ay hindi kailanman mamamatay. Sapagkat yan ang hahatulan ng Diyos. Hindi itong flesh niya ito. Mabubulong lang ito. Babalik ito sa alabok na pinanggalingan natin. Our soul
ay kailanman po hindi mamamatay. Tama, pag namatay tayo, Espiritu, babalik sa nagbigay sa atin ng buhay. Pero pagdating na po, na tayo'y bubuhayin muli, kung saan na tayo pupunta, babalik yun sa ating kaluluwa. Naintindihan niyo ba? Darating tayo doon. Next Sunday po siguro, tuturo ko yan, no? Soul, body, and spirit. Para na maintindihan nyo na talagang yung verse 1 dyan kasi ay spiritual father daw sa inyong sundin ninyo ang mga magulang. Ano? Spiritual yan. May mga leader, mga pastor po yan. Ibig sabihin, no? Hindi lang yan ng mother and father natin. Hindi yan ng grandparents natin. Hindi yan po. No? Spiritual yan na parents. No? Kaya napakahalaga. How do you treat your spiritual father on earth? Mananagot din kayo diyan sa Panginoon. Hebrews 13:17. Ano po, yun ang direksyon. Ano? Kaya po, inuulit ko, hindi pwedeng nag-ibagsik ang isang anak laban sa kanyang magulang kung siya ay nagturo o nag-impose ng disiplina sa loob ng kanyang sambahayan at nagturo siya ng mabubuting bagay na naayon sa aral ng Panginoon. Amen ba? Diyan ba tayo, mga kapatid? No? O sabihin natin na nababasa ko yung mga iniisip. Paano kung ayaw? At least, Ezekiel 33, ikaw ay bantay. Pag daw yung bantay ay hindi nagbigay ng babala, at yung kanyang binabantayan ay napahamak, mananagot siya. Pero pag ikaw, nagbigay ng babala, ano po? At hindi nila pinansin, wala ang pananagutan. Kaya bilang bantay ng iyong sambahayan, magbigay ka ng warning. Anak, ito ang gusto ng Panginoon na tayo ay mga panumbalik muli sa Kanya. Paano? Ito ang ating gagawin. Kailangan ipanganak ka muli. Right? Walang ibang paraan para mga panumbalik ng tao sa Diyos liban sa pamamaraan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen ba? Amen. Amen. Hanggang doon muna. Mamaya pa po, marami kong share sa inyo.